Kilat News Updates. Mga balita ngayon, pinaghahanap na NPA leader arestado sa Lopez, Quezon. 27 million pesos na halaga ng shabu nasabat sa isang lalaki sa Negros Oriental. Sunog na sumiklab sa isang pampasaherong barko sa Abra de Ilog Port na Apula na. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, arestado ng pinagsanib na pwersa ng 2nd Infantry Division ng Philippine Army at PNP ang wanted NPA leader na si Raymond Noriesta alias Ayan Rian Ian noong linggo sa Barangay Sugod, Lopez, Quezon. Batay sa ulat ng 201st Infantry Brigade, agad na nagkaroon ng operasyon ng mga tropa ng 85th Infantry Battalion at lokal na pulisya base sa impormasyon ng isang residente kaya't natuntun si Noriesta. Nakuha sa kanya ang isang backpack, bolo, flashlight na may charger, notebook at iba pang personal na gamit. Ayon kay Major General Cirilo Balaoro Jr., Commander ng 2nd ID, ang pagkakaaresto kay Noriesta ay malaking tagumpay sa pagsugpo ng terorismo sa Southern Tagalog. Si Noriesta ay sangkot sa ilang kasong attempted murder at paglabag sa Anti-Terrorism Act of 2020. Siya ngayon ay nasa kustodiya ng Lopez Municipal Police Station para sa investigasyon at legal na proseso. Arestado ang isang lalaki sa isang buy-bust operation matapos itong makuhanan ng kilo-kilong shabu sa Sibulan, Negros Oriental ngayong Miyerkules ng madaling araw. Kinilala ang suspect na si alias Elgin, 50 anyos at residente ng Barangay 2, Bais City, Negros Oriental. Nakuha sa kanya ang nasa 4 na kilo ng shabu na may kabuang halagang 27,200,000 pesos. Kasalukuyan ng nasa kustodiya ng pulisya ang suspect at sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sumiklab ang sunog sa isang pampasaherong barko sa MV Roro Master 2 habang ito ay nagsasakay ng mga pasahero sa Abra de Ilog Port Occidental, Mindoro bandang alas 9 ng umaga ngayong Miyerkules. Ayon sa ulat ng Coast Guard Southern Tagalog, nagsimula ang apoy sa deck generator area ng barko. Agad namang rumesponde ang mga tauhan ng barko at ng Philippine Coast Guard dahilan upang maapula ang apoy bandang 9:20 ng umaga na tumagal ng 20 minuto. Wala namang naiulat na nasaktan o nasawi sa insidente. Ayon sa Coast Guard Southern District Tagalog, isa sa ilalim ang MV Roro Master 2 sa thorough inspection at safety compliance check upang matiyak na wala nang banta sa mga susunod nitong biyahe. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.